Para makayanan mo ang stress, kailangan mong isipin ang iyong kalusugan. Kailangan mong isipin ang pakikitungo mo sa iba, pati na ang mga tunguhin at prioridad mo sa buhay. Yan ang mga bagay na talagang mahalaga. Sa video ito, malalaman mo ang ilang praktikal na prinsipyo na makakatulong sa'yo na maharap o mabawasan pa nga ang stress. Number 1. Mamuhay ka ng paisa-isang araw lang. Ito ang magandang payo ni Jesus. Sa Mateo 6:34, huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang problema sa bawat araw. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay bahagi na ng buhay ang mga alalahanin. Pero huwag mo munang alalahanin ang susunod na araw. Makadaragdag lang ito sa stress mo ngayon. Kaya mamuhay ng paisa-isang araw lang. Tanggapin mo na hindi maiiwasan ang lahat ng stress. Kaya ang pag-aalala sa mga bagay na hindi naman maiiwasan ay makadaragdag lang sa stress mo. At hindi naman laging nangyayari ang mga bagay na ikinakatakot natin. Kaya huwag mong isipin na laging may masamang mangyayari. Uubusin lang ito ang lakas mo. Number 2, maging makatwiran sa inaasahan mo. Ang ibig kong sabihin ay huwag maging perfectionist. Iwasang maging di makatotohanan sa inaasahan mo sa sarili mo o inaasahan mo sa iba. Alamin mo ang iyong limitasyon at alamin mo rin ang limitasyon ng ibang tao at maging makatwiran sa inaasahan mo. Kapag ginawa mo ito, mababawasan ang stress mo. Maging masayahin ka rin. Kapag tumatawa ka, kahit nahihirapan ka na, mababawasan ang tensyon mo at gaganda ang iyong mood. Ayon nga sa kanta ni Freddie Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Number 3, alamin mo kung ano ang nakakapagpa-stress sa'yo. Ito ang sabi sa Kawikaan 17:27, ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag negatibo ka. Kaya relax ka lang. Alamin mo kung ano ang nagpapastress sa'yo. At tingnan mo ang iyong reaksyon. Stress ka ba sa pinansyal? Sobrang dami mo bang gawain? May mga di pagkakasundo ba? O dahil masaklap ang karanasan mo? Halimbawa, kapag na-stress ka, pwede mong isulat ang mga naiisip mo. Pwede mo ring isulat ang iyong nadarama at ang ginagawa mo. Kung alam mo ang reaksyon mo kapag na-stress ka, mas mahaharap mo ito ng maayos. Pag-isipan din kung paano mo aalisin ang mga nakakapagpa-stress sa'yo. Gumawa ka ng paraan para mabawasan ang epekto sa'yo ng stress. Pwede mong pag-isipan kung paano mo mapapagaan ang isang gawain o paano mo aayusin ang schedule mo. Baguhin mo ang iyong pananaw. Baka ang nakakapagpa-stress sa'yo ay hindi naman nakakapagpa-stress sa iba. Kaya depende yan sa pananaw ng isa. Pag-isipan ang tatlong mungkahing ito. Una, huwag agad isiping masama ang motibo ng iba. Minsan kasi na-stress ka sa isang tao dahil nanghuhusga ka kaagad sa kilos niya. Pero hindi mo lang alam na ganyan lang talaga kumilos ang isang tao. Ikalawa, tingnan mo ang positibo sa isang sitwasyon. May positibo at negatibo sa isang sitwasyon. Alam mo naman ang negatibo, pero dapat tumingin ka rin sa positibong banda. Ikatlo, lawakan mo ang iyong pananaw. Tanungin mo ang iyong sarili, mas lalala kaya ang problemang ito bukas o sa susunod na linggo? Alamin mo kung ang problema ay simple at pansamantala lang o kung magiging malaking problema ba ito sa hinaharap. Number 4, sikaping maging maayos. Ito ang sabi sa unang Korinto 14:40. Mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay sikaping maging organisado. Gusto nating maging organisado sa mga bagay-bagay, di ba? Pero kung magpapaliban ka, madaragdagan ang stress mo. At baka humaba lang ang listahan ng mga gawaing hindi mo natatapos. Subukan mo ang dalawang mungkahing ito. Una, gumawa ka ng praktikal na schedule at sundin mo ang schedule mo. Tapusin mo ang dapat mong tapusin. Ikalawa, alamin at itama ang mga ugaling nagiging dahilan ng pagpapaliban mo. Number 5, maging balanse. Ito ang sabi sa Ecclesiastes 4:6. Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay kapag subsub ka sa trabaho, baka hindi ka na masiyahan sa resulta ng pagpapakapagod mo. Baka wala ka ng natitirang panahon at lakas para ma-enjoy ang mga pinagpaguran mo. Magkakaroon ka ng balansing pananaw sa pera at trabaho. Hindi dahil marami kang pera, magiging mas masaya ka na o mababawasan ang stress mo. Ang totoo, baka kabaligtaran pa nga. Kaya sikaping mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Mag-relax ka naman. Nababawasan ang stress mo kapag ginagawa mo ang mga bagay
na nagpapasaya sa'yo. Ilagay mo sa lugar ang paggamit ng gadget. Alam mo, nakaka-stress kung palagi kang gumagamit ng social media. Mindlessly scrolling, hindi yan nakakatulong sa'yo. Iwasan ang mayat-mayang pagtingin sa mga email, text, o social media. Number 6, alagaan mo ang iyong sarili. Ito ang sinasabi sa unang Timoteo 4:8. May pakinabang sa pisikal na pagsasanay. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay ang regular na pag-iihersisyo ay nagpapaganda ng kalusugan. Magkakaroon ka ng magandang kaugalian. Kung mag-iihersisyo ka, gagaan ang pakiramdam mo at mas gaganda ang reaksyon ng katawan mo sa stress. Kumain ka rin ng masusustansyang pagkain at huwag kang magpalipas ng gutom. Siguraduhin mo rin na sapat ang pahinga mo. Iwasan mo ang nakakasamang solusyon sa stress, gaya ng paninigarilyo at pag-aabuso sa droga at alkohol. Habang tumatagal, lalo ka lang ma-stress dahil posibleng sirain nito ang kalusugan mo at ubusin pa ang naipon mong pera. Kaya kumain ka ng balanse at masustansyang pagkain at magkaroon ka ng sapat na tulog at ehersisyo. Bawasan din ang caffeine at alak at huwag gumamit ng nikotina, cocaine o iba pang bawal na gamot. Number 7, magtakda ka ng prioridad. Ito ang sabi sa Filipos 1:10. Tingnan ninyo kung ano ang mas mahalagang bagay. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay pag-isipang mabuti ang iyong mga prioridad. Ilista mo ang mga gawain mo, depende sa kung ano ang pinakamahalaga. Makakatulong ito sa'yo na mag-focus sa mas mahalagang gawain. Makikita mo rin kung alin ang hindi pa kailangang gawin. Makikita mo rin kung alin ang hindi pa kailangang gawin, kung alin ang pwede mong ipagawa sa iba, o alin ang hindi na kailangang gawin. Sa loob ng isang linggo, bantayan mo kung paano mo ginagamit ang oras mo. Pagkatapos, pag-isipan mo kung paano mo ito magagamit sa mas mabuting paraan. Kung kontrolado mo ang oras mo, hindi ka laging nagmamadali. Maglaan ka rin ng panahon sa pagpapahinga. Ang konting pahinga ay makakapagpalakas sa'yo at makakabawas sa stress mo. Ang walang katapusang routine ng pagkukumute, pagtatrabaho, pag-aaral, o pag-aalaga sa mga anak, o pag-aalaga sa mga edad ng mga magulang, ay maaaring magdulot ng matindi at namamalaging stress. At hindi naman pwedeng ihinto ang ilan sa mga gawain yan. Kaya anong pwede mong gawin? Magtakda ka ng tamang prioridad at mamuhay ng simple. Pasimplihin mo ang iyong buhay marahil sa pamamagitan ng pagtitipid o pagbabawas ng panahon sa trabaho. Number 8, humingi ka ng tulong. Ito ang sabi sa Kawikaan 12:25. Ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao, pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay ang mabait na mga salita ng iba ay makakapagpagaan ng loob mo. Makipag-usap ka sa taong makakaunawa sa'yo. Baka matulungan ka niya na tingnan ang mga bagay-bagay sa ibang anggulo o makahanap pa nga kayo ng solusyon. Kapag nasasabi mo sa iba ang niloloob mo, gagaan ang pakiramdam mo. Kaya huwag kang mahiyang humingi ng tulong. At sa iba pa, kung na-stress ka sa katrabaho mo, pag-isipan mo kung ano ang magandang gawin. Halimbawa, pwede mo bang sabihin sa kanya sa mabait at mataktikang paraan ang nararamdaman mo dahil sa kanya? Kung hindi siya magbago, baka pwede mong bawasan ang panahong kasama mo siya. Ito ang sabi sa Kawikaan 17:27. Ang taong may kaalaman ay maingat sa pagsasalita at ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Ang mga di pagkakasundo, lalo na sa lugar ng trabaho, ay talagang nakaka-stress. Kung nararanasan mo ito, may ilang bagay na makatutulong sa'yo. Kapag may nagawa ang iba na nakaiinis sa'yo, manatiling kalmado. Huwag mo na itong gatungan. Ito ang sabi sa Kawikaan 15:1. Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit, pero ang masakit na salita ay nakagagalit. Lutasin ang di pagkakaunawaan ng pribado at may paggalang. Sa gayo'y binibigyang dangal ang kabilang panig. Unawain mo ang kanyang damdamin at pangmalas. Ang gayong kaunawaan ay nagpapabagal ng ating galit dahil inilalagay natin ang ating sarili sa sitwasyon niya. Tutulong din ito sa atin na makita ang ating sarili ayon sa pangmalas ng iba. At matuto kang magpatawad. Magandang bagay ang pagpapatawad. Mabisang gamot din ito. Ang pag-iisip ng mga bagay na nakagagalit ay nagpapataas ng presyon ng dugo at nagpapabilis ng pintig ng puso. Pero ang pagiging mapagpatawad ay nakababawas ng stress. Number 9, huwag pabayaan ang iyong kaugnayan sa Diyos. Ito ang sabi sa Mateo 5:3. Maligaya ang nakauunawa na kailangan nila ang Diyos. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay hindi lang pagkain, hindi lang pananamit, at hindi lang tirahan ang kailangan natin. Kailangan natin ang Diyos. At para maging masaya, dapat na maging palaisip tayo sa kaugnayan natin sa Kanya.
Malaking tulong ang panalangin. Iniimbitahan ka ng Diyos sa unang Pedro 5:7. Ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ang pananalangin at pag-iisip ng mabubuting bagay ay tutulong sa iyo na magkaroon ng kapayapaan ng isip. Ipinakikita ng Diyos ang malasakit niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng kapanatagan at ng katiyakan na hindi niya pababayaan ang mga taimtim na humihingi sa Kanya ng kaaliwan at tulong sa panahon ng kagipitan. Take note ha, iba-iba ang ugali at kalusugan ng bawat tao. Kaya ang nakakastress sa isang tao ay baka hindi naman nakakastress sa iba. Pero kung masyado kang tensyonado sa routine mo, ano pat hindi ka na makarelax o hindi mo na maharap ang paminsan-minsang emergency, malamang na sobrang stressed ka na. Pero ang maling ginagawa ng ibang tao para makayanan nila ang chronic stress, bumabaling sila sa alak, droga o sigarilyo. Ang iba naman ay kain ng kain o nakatungangan na lang sa harap ng TV o computer. Pero hindi naman nakatutulong ang mga yan. Makapagpapalala pa nga ng stress. Ang paggawa ng ilang pagbabago sa paraan ng pamumuhay ang pinakamagandang simula para mabawasan ang stress. Ang pagbabakasyon, pagugol ng panahon kasama ang pamilya mo o kasama ang mga kaibigan mo, ang pagkatutong gumawa ng mga bagay gamit ang sariling kamay o pag-aaral tumugtog ng isang instrumento ay nakakabawas din ng stress.